everyone! Welcome sa ating Sayang. Ready na ba kayo? Pagpupurihan at sayawan ng ating Panginoon? Kung ready na kayo, let's sing and dance! In the land, ooh Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very in the land, ooh Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you. Our memory verse for today is Psalms chapter 111 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. His praise endures forever. Psalms chapter 111 verse 10. Hello mga kids, isang mapagpalang umaga. Ang ating memory verse sa umagang ito ay nagmumula sa Psalm 111 verse 10. Sabi dito, fear of the Lord is the foundation of true wisdom. All who obey His commandments will grow in wisdom. Sa Tagalog, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh, simula ng karunungan. Taong masunurin, papurihing lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pagkamatay ni David, naging hari ang kanyang anak na si Solomon. Ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa isang panaginip at sinabi sa kanya na humingi ng anumang nais niya. Si Solomon ay hindi humingi ng makasariling bagay. Sa halip, humingi siya ng karunungan upang maging mabuting hari para sa mga tao. Natuwa ang Panginoon dahil hindi makasarili si Solomon. Iniisip niya ang mga tao. Ibinigay ng Diyos kay Solomon ang kanyang kahilingan.
Gusto ni Solomon kung ano ang angkop para sa kanya mga tao. Nangangailangan sila ng isang haring sapat na matalino upang mamuno ng makatarungan. Siya ay mas matalino kaysa sino man na nabuhay bago at pagkatapos niya maghari. Libo-libong taon na ang lumipas at gayon pa man siya ang itinuturing na kamatalinong tao na nabuhay kailanman. Sa kwento ngayong araw na ito, nakita natin na ang karunungan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos at pagnanais na lumakad sa kanyang daan. Naunawaan ni Solomon na ang gayong karunungan ay higit na dakila kaysa sa kayamanan. Bagamat kinikilala si Solomon na pinakamatalinong tao na nabuhay, ay mayroong mas dakila at mas matalino sa kanya. Ito ay si Jesus Christ, ang kaisang-isang anak ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Kung atin siyang kikilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, hindi lang eternal life ang ating makakamtan, maging ang karunungan ay mapapasa atin upang makapamuhay tayo ng matuwid at nakakalugod sa Panginoong Diyos.